Good evening mga kapatid. Welcome sa ating Wednesday Bible Study. Sa oras na to, I hope ligtas ang lahat at patuloy tayong nagpapatuloy sa presensya ng Panginoon at pag-iingat sa pandemya at patuloy tayong nanalangin sa kaligtasan ng bawat isa. So, sa oras na to mga kapatid, hindi tayo papakatagal pa. Buksan na natin ang ating mga Biblia sa unang Pedro chapter 1 verses 13 hanggang 16. So, unang Pedro chapter 1 verses 13 hanggang 16. Yan. So, sabi dito sa 13 mga kapatid, kaya nga ihanda nyo ang inyong mga isipan para sa dapat nyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin nyo kapag nahayag na si Hesukristo. 14. Sabi diyan mga kapatid, bilang mga masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa mga masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa nyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. 15. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. 16. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So tayo pong lahat ay manalangin mga kapatid sa gabing ito. Hallelujah, dakilang Panginoon, dakilang Diyos. Salamat Lord sa pagkakataon Lord na muli binigyan mo kami ng chance Lord na makapakinig ng iyong salita Lord. Dalangin namin Panginoon na lang isa mo ang aming isipan, ang aming puso, ang aming pangunawa Panginoon ng sagay mamutawi sa aming puso, sa aming isipan ang lahat ng aming maririnig mula sa iyo, Panginoon. Lord, tago mo ang gagamitin, Lord, sa iyong likuran. Huwag nawa siyang makita bagkus ikaw na nais mangusap sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa dakila at mapangyarihan mo, Pangalang Jesus. Amen. Yan. So, gusto ko pong simulan ang mensahe ng Lord sa isang random quote, mga kapatid, na nakita ko sa internet. Amen. Sabi dito, there is no elevator to success. Again, mga kapatid, sabi, there is no elevator to success. You have to take the stairs. Yan. So, all of us, mga kapatid, has these goals na gusto nating ma-achieve sa buhay natin. Amen? And we know for a fact, mga kapatid, that we don't succeed overnight. So, wala pong shortcut mga kapatid no, sa success. So, gusto ko pong pamagatan ng mensahe ng Lord sa gabing ito na one step at a time. So, one step at a time. Yan. So, ayun yung message, yung topic or yung title ng message natin ngayong gabi mga kapatid. So what are the things mga kapatid that we want to achieve in life? So, ano yung mga bagay na gusto nating makuha o matamo sa buhay na meron tayo ngayon? So, I'll give you 1 minute, mga kapatid. Just for a minute, mga kapatid. Think, meditate on the things, mga kapatid, na gusto mong maabot sa buhay mo. So, 1 minute, mga kapatid. That minute starts now. Sige po, mga kapatid. Isipin nyo lang yung mga bagay na gusto nyo maabot or gusto nyo maging successful sa aspeto ng buhay mo. Just for a minute, mga kapatid. 30 seconds. $15 seconds. And time's up. So mga kapatid, so some of you, mostly mga kapatid, maaaring gustong ma-achieve ay trabaho,
magkaroon ng magandang trabaho, malaking sweldo, or promotion sa trabaho, pwedeng success sa negosyo, or makapagsimula ng bagong negosyo. Amen? Or pwedeng iba sa inyo, nag-aspire, nagde-desire na magkaroon ng sariling bahay kasi matagal na nangungupahan, o magkaroon ng kotse. Amen? Bahay at lupa. So, marami mga kapatid. Maaaring pwedeng naisip nyo mga kapatid for that last 1 minute na pinag-isip ko kayo mga kapatid. Kung ano yung mga bagay na gusto nyo ma-achieve sa buhay nyo. Now, this is the more important question mga kapatid. Within that 60 seconds, or within that 1 minute mga kapatid, na nag-isip ka ng mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo, kasama ba sa mga goals or let's say plans mo sa buhay ang pagkakaroon ng isang buhay or life na holy at acceptable sa Lord? Amen? So the more important question mga kapatid, kasama ba sa mga goals natin o plans natin mga kapatid na magkaroon ng buhay na kaaya-aya, holy at acceptable sa ating Panginoon? That's the more important question mga kapatid. And if yes, if kasama ang pagkakaroon ng ganitong buhay sa Lord sa mga plans or goals mga kapatid, praise the Lord. Amen? Purihin ang Lord sa buhay mo kapatid. But if not, mga kapatid, something is wrong. May problema, mga kapatid. And don't get me wrong, mga kapatid. I'm not saying na yung mga goals and plans nyo na naisip nyo for that 1 minute na pinag-isip ko kayo, mga kapatid, ay mali. No po. What we're saying, mga kapatid, ay kapag yung desire natin na magkaroon ng buhay na holy at acceptable sa Lord while we're still living in this earth, mga kapatid, ay wala sa mga plans natin, doon nagsisimula yung problema. Amen? So, doon nagkakaroon ng problema. Remember, mga kapatid, hallelujah, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Sa Romans 12:1, buksan natin mga Biblia sa Romans 12:1. Sabi diyan, kaya nga mga kapatid, pinapamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya niyong katampatang pagsamba. That's a very straightforward reminder sa atin ng Panginoon mga kapatid, na dapat habang nabubuhay tayo ay pine-present natin ang buhay natin na holy, acceptable, kaaya-aya sa harap ng ating Panginoon. Dahil ito lamang yung karampatang pagsamba na pwede nating ibigay sa Kanya. Kaya nga may kanta tayong, Lord, I offer my life. Diba? And I believe that song was created, mga kapatid, para ipakita, diba, na dapat ang buhay natin ay binibigay, inaalay natin sa Panginoon as a pleasing sacrifice. Amen? So, holiness, mga kapatid. So, ang holiness po, mga kapatid, na topic ay very broad, mga kapatid, masyadong malawak. Pero yung mensahe natin sa oras ito, mga kapatid, is more of the basic, mga kapatid. So, basic details, mga kapatid, na kailangan natin maintindihan bilang mga Kristiyano na dapat lagi nating isinasaalang-alang. Amen? So, holiness means, mga kapatid, blameless, pleasing to God, things that are not against God, of course. That's what we mean by holiness. So, ito yung madalas na nakakalimutan nating mga Kristiyano. Amen? So, we are pretty much preoccupied, mga kapatid, ng mga earthly dreams. Mga bagay na gusto nating ma-achieve sa buhay, like katulad ng mga nabanggit ko kanina, trabaho, promotion, negosyo, bahay, lupa, mga material things, mga kapatid, gusto mo ma-achieve. Pero something na nakakalimutan natin bilang mga Kristiyano ay ayun nga, yung pagkakaroon ng goal na magkaroon na ma-achieve yung isang buhay na banal, na holy, acceptable sa ating Panginoon. Amen? So, as a follower of Christ, mga kapatid, we must live
our lives according to His holiness. Amen? So, 1 Peter 1:15. So, unang Pedro 1:15, sa binasa natin kanina mga kapatid. Sabi dyan, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Amen? Katulad ng mga kapatid ng success. Amen? Na nabanggit ko kanina mga kapatid, ang pagkakaroon ng buhay na banal mga kapatid, wala pong shortcut. Parang success. Amen? We have to take the stairs. We have to practice, to do it. Amen, mga kapatid. Hindi yung paggising mo, you decided to be holy sa harapan ng Panginoon. Paggising mo, matik na lahat. Zero, wala ka ng kasalalang magagawa. Mga kapatid, there's really a challenge, mga kapatid, sa buhay natin sa panahon ngayon. Lalo na that we are still in earth. Buhay pa tayo sa laman, mga kapatid. There are gonna be chances, mga kapatid, magkakasala ka. Kaya wala pong shortcut, mga kapatid, sa holiness. You really have to pray. You really have to strive for holiness, mga kapatid, day by day. Kaya nga ang title ng message natin ngayon, mga kapatid, ay one step at a time. Again, no shortcut po, mga kapatid. Like sa success, no shortcut po sa holiness. Amen? So, darating ang maraming pagkakataon, mga kapatid, na susubukin tayo ng kaaway. Especially sa tukso. And eventually, maging kasalanan, mga kapatid. So, kapag nahuli tayo sa bagay ng mga kapatid, makakagawa tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Lord. Amen? And once we're tempted, mga kapatid, hindi ang Lord ang nagtatempt sa atin. Again, alisin natin yung mindset, mga kapatid, na kapag sinusubok ka, kapag tinutokso ka, isipin natin na ang Lord, hindi po ang Lord ang nagtatempt sa atin o nagbibigay ng tukso, mga kapatid. Ang kaaway po. Amen? Buksan natin ang ating mga Biblia sa Santiago 1:13. Ito, very clear ang Biblia, mga kapatid, na hindi ang Diyos ang nagbibigay ng tukso. Amen? So, sabi dito, huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso. Remember, mga kapatid, ang Lord, even ang Diyos natin, tinukso ng diablo, mga kapatid. Amen? At hindi rin niya tinutukso ang kahit na sino. Amen? So, very clear ang Biblia, mga kapatid. Kaya kung meron mang makakatulong sa atin, mga kapatid, na labanan ng tukso o kasalanan, ayun ay ang Diyos, mga kapatid. Ang pagkakaroon, mga kapatid, ng holy life ay isang proseso or process, mga kapatid, na dapat lagi nating inaalala. Amen? So, hindi po madali, kapatid, na lumakad sa kabanalan, lalo na nasa laman pa rin tayo, mga kapatid. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Anong sinasabi dito, mga kapatid? Buksan nyo na lang yung mga Biblia nyo, mga kapatid, kung meron kayong mga Biblia sa Bible. Sa bahay, mga kapatid. Mateo 26:41. Sabi dyan, kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang wag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may pag-ibig, datapwat mahina ang laman. Amen? So, yung espiritu na meron tayo from the Lord, mga kapatid, spirit natin ay willing, may pag-ibig na gumawa ng tama, may pag-ibig na gumawa ng kaya sa Panginoon, pero yung laman na meron tayo, mga kapatid, ito yung mahina. Amen? So, let's take time, mga kapatid, to be holy. Again, let's take our time to be holy. Amen? Let's all do it one at a time. So, kung sobrang eager ka, or eager tayo, mga kapatid, motivated tayong ma-achieve yung mga goals natin sa buhay, like yung pangarap mong kotse, pangarap mong bahay, pangarap mong negosyo, trabaho, promotion sa trabaho, dapat ganun din tayo ka-eager na ma-achieve yung pagkakaroon ng buhay na banal sa ating Panginoon.
na holy sa ating Panginoon. Amen ba mga kapatid? So again, reminder, mga kapatid, take time to be holy one step at a time. Amen? So, saan man kayo naroon, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Now, one of the questions, mga kapatid, na gusto ko pong iparating sa bawat isa, sa lahat po nakakapanood, viewers natin sa oras na to, ay, why do we need to be holy? So, bakit kailangan natin maging banal? Bakit kailangan nating maging kaaya-aya, kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon? Amen. Minsan ba na naisip niyo na natawag na ba kayong mga banal, mga kapatid? Yung parang nakakausap ka ng kaibigan mo na hindi pa Kristiyano, sabihin sa'yo na, uy, banal yan. Uy, banal mo naman. So, what does it feel, mga kapatid? Ano yung pakiramdam? Amen? Masarap ba sa pakiramdam or you feel na parang nakakahiya naman? Mga kapatid, when someone says that you are holy, first off, mga kapatid, dapat isipin mo, magpasalamat ka. Dapat isipin mo, nakikita pala sa akin ng Lord. So, that is something, mga kapatid, na pinapasalamat dapat. And for that person na nagsabi sa iyong holy ka, banal ka, kapatid, sabi mo sa kanya, kapatid, praise the Lord. Salamat, kapatid. Dahil nakikita mo sa akin na, alam mo yun, na namumuhay ako according to God's will. Amen? Or according to God's holiness. Amen? Kasi matawag kang banal, mga kapatid, isang pagpapala yun. Amen? And balik tayo sa question ko, mga kapatid, why do we need to be holy? So, in Revelations or Pahayag 21:27, so, sa Biblia, mga kapatid, Revelations or Pahayag 21:27, sabi dito, mga kapatid, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam, suklam, at ng kasinungalingan, kundi yun lamang mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. So, ano bang pinapatungkol ng Biblia dito, mga kapatid, sa binasa natin? Ang langit po, heaven, mga kapatid, ang pinapatungkolan ng Biblia sa bagay na to. Basahin rin natin yung 1 Corinthians, no? Unang Korinto 6 verses 9 hanggang 10. Unang Korinto chapter 6 verses 9 hanggang 10. Ang sabi diyan, mga kapatid, o hindi ba ganyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Amen. Mga liko, mga taong gumagawa ng hindi kaya sa harapan ng Panginoon. Amen. So, sabi dito, patuloy ng basa, mga kapatid, huwag kayong padaya kahit ang mapakyapid ni ang mga mananamba sa Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nambababae, ni ang makikiapid sa kapwa lalaki. Verse 10, mga kapatid, sabi dito, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga sakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapangtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi mga mamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Ito pong lahat ng mga bagay na nabanggit, mga kapatid. Isa lang ang common denominator nila, mga kapatid. Ito pong mga bagay na to ay hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. And sabi dito, very clear ang Biblia, mga kapatid, sabi dito, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. And marami pa, mga kapatid, marami pa mga verses sa Biblia nagpapakita ng mga kasalanan ito, mga bagay na to na ginagawa ng mga tao, or kung ikaw man, kapatid, ay gumagawa ng bagay na to, walang parte sa langit. And sabi ng Biblia, direkta ang Biblia. And these two verses alone, mga kapatid, ay sapat na para maipakita sa atin na dapat tayong mamuhay sa kabanalan. Enough na po itong two verses na ito, mga kapatid, para mapatunayan, mga kapatid, na dapat itong mga bagay na ito hindi natin ginagawa. Dahil itong mga bagay na ito ay hindi holy. Amen? Hindi holy. Hindi natin isa-isa yan, mga kapatid. Alam niyo yan.
Alam natin ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. And ang paglakad, mga kapatid, tungo sa holiness or kabanalan ay tuluyang paglayo sa kasalanan. So, ulitin ko lang mga kapatid, ang paglakad, mga kapatid, tungo sa holiness or kabanalan ay tuluyang paglayo sa kasalanan. Amen? So, tuluyan means total separation, avoidance, rejection of the things, mga kapatid, na hindi kaaya-aya sa Lord. Total, absolute rejection, avoidance, separation from the things, mga kapatid, na hindi kaaya-aya sa Lord. Amen? Diyan pa ba kayo, mga kapatid? So, we don't hate sin just on Sundays or during the times, mga kapatid, na magkakasama tayo na mga kapatiran. So, hindi natin kinakainisan ng kasalanan kapag may church lang o kapag magkakasama lang tayo. We should hate, we should avoid, we should reject, we should separate ourselves from sin every single day, mga kapatid. Amen? So, we are not called Sunday Christians. We are not called Sunday Christians. We should be called everyday Christians. Amen? Now, pretty much, mga kapatid, we desire, syempre, lahat naman tayo gusto pumasok sa langit. Yun naman ang, kumbaga, parang pinaka-ultimate goal nating lahat. Mapa-Kristiyano ka man, o pa hindi, na hindi mo pa nakilala ang Lord, we all desire to go to heaven someday. Siyempre, hindi pa ngayon. Amen? Just a quick description of what heaven is. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Pahayag 21:4. Ano ba sinasabi ng Biblia dyan, mga kapatid? So, Pahayag 21:4. Yan. So, sabi dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanyang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man ang mga bagay nang una ay naparam na. Amen? So, mga kapatid, sa langit po wala nang pighati. Sa langit po wala nang problema. Sa langit po wala nang pagsubok, mga kapatid. In short, mga kapatid, sa langit po puro kasiyahan lang. Nakasama natin ang Lord, na yung isip mo at peace, mga kapatid. So, ito yung meron sa langit, mga kapatid. That's why maraming mga tao nag-aasa, mga kapatid, na pumunta sa langit. Amen? Pero, mga kapatid, we have to be careful. Amen? Pinapaalalahanan tayo ng Lord na meron tayong mga bagay na dapat gawin para tayo makapunta sa langit. And just, again, para lang daanan natin na mga kapatid, kasi sayang since pinag-uusapan naman natin paano pumunta sa langit or paano tayo manatiling yung assurance natin makapasok sa langit, ay mga kapatid, diba? Very clear ang Biblia. Romans 3:23. Ito, pagpapakita na naman, mga kapatid, na ano ba yung mga bagay na nakulang, no? O na dapat ma-realize natin bilang mga Kristiyano. So, alam naman natin, yung Romans 3:23, ang sabi dyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi na nga abot sa kalwalatian ng Diyos. Amen? And Romans 6:23, mga kapatid. Anong sabi ng Romans 6:23? Basta natin, no? Romans 6:23. So, mga kapatid, kailangan nating intindihin itong bagay na to dahil ito yun ito yung, kumbaga parang kailangan nating maunawaan. Amen. So, Romans 6:23 ang sabi diyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan,
kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. So, mga kapatid, kapatid, bakit mo naman nabanggit yung verse na yan, yung 2 verses na yan, mga kapatid? Ano bang kinalaman yan? Amen. Pinag-usapan nga natin how to stay holy, tapos sasabihin mo sa amin, makasalanan kami. Sabihin mo sa amin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid, yes po, gusto ko lang po maunawaan ng lahat po, na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng paglilinis mula sa Diyos. Amen? So, lahat po tayo makasalanan, even me, mga kapatid, wala pong exemption. Ikaw na nakakapanood, mga kapatid, very clear ang Biblia. Sabi ng Biblia, lahat tayo nagkasala at walang nakalugod sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen? And kapag tayo nagkasala, sabi, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan po. Eternal death, mga kapatid. Kasi kung hindi ka pupunta sa langit, may isa kang pupuntahan. Yun po ay ang impyerno, mga kapatid. Amen. And ibang usapan rin naman yun, mga kapatid. Ibang topic na naman yun, mga kapatid. Pero mga kapatid, what I want everyone to understand, mga kapatid, sa oras na to, ay dahil tayo makasalanan, we need someone na maglilinis sa mga kasalanan na to. Amen. So, Efeso 1:7, mga kapatid, ang sabi dito, Efeso 1:7, na sa Kanya ay mayroon tayo na ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. So without this, mga kapatid, without God dying on the cross, without His blood, mga kapatid, kung hindi namatay ang Diyos para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, walang saysay po ang lahat ng bagay na ginagawa natin para makapasok tayo sa langit. Again, mga kapatid, kapag ang Diyos po, si Jesucristo, ay hindi namatay sa krus para sa ating ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, walang saysay po ang lahat ng ating ginagawa para ma-achieve yung langit, para ma-achieve yung holiness. Dahil lahat po ng bagay na to doon pupunta, mga kapatid. Kung hindi po namatay ang Diyos, walang kaligtasan. Lahat tayo sa hell. Kaya Romans 6:23, mga kapatid. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Di ba tayo papalakpak, mga kapatid? Napakabuti ng Panginoon. Amen? Tunay na dakila siya. Amen? So now, naiintindihan natin, mga kapatid, again, mga kapatid, yung holiness. When we speak about holiness, very broad yan, mga kapatid. Sobrang lawak niyan, mga kapatid. Pero itong mga binabanggit natin, very basic lang. So, idea lang ng holiness, para saan yung holiness natin, mga kapatid. Amen? Again, simple lang yan. So, pag hindi holy, hindi pwede sa langit. That's it, mga kapatid. Hey, sabi naman ng Biblia, mga kapatid, di ba? Walang hindi banal ang papasok sa langit. So that's why we are striving for holiness. Kaya nga, di ba, sabi ko kanina, when we started, mga kapatid, gaya ng pag-achieve mo sa success, ng mga material things na gusto mo maabot sa buhay mo, ganun din dapat tayo nag-strive na maabot yung holiness. Amen? Now, another question, mga kapatid, that I want you guys to think about is how to stay holy sa harap ng Panginoon. How to stay holy sa harapan ng Panginoon. So, I believe, mga kapatid, primarily for us, to stay holy, we have to be aware of the opposite side of holiness. So, we have to be aware. Kailangan aware ka, kapatid. Dapat alam mo, ano nga ba yung mga bagay na hindi holy. Amen? Which is, yung tinatawag nating sin. Amen? Mga bagay na makasalanan. Amen? That's why, naipaalala ang Lord, it's the devil who tempt us, and so we must stay vigilant. Again, hindi po ang Lord ang nagtetempt sa atin, mga kapatid. Ang diablo po. So, we have to be very vigilant. Amen? Very careful, mga kapatid, sa mga bagay na sa tingin natin, mga kapatid, ay, alam yun, magdadala sa atin sa kapahamakan. Amen? When we say kapahamakan, mga kapatid, kapahamakan sa kasalanan. Amen? So again, first thing, mga kapatid, for us to stay holy sa ating Panginoon is be alert
and pray. Yan. So, first thing na kailangan natin gawin, be alert and pray. Malapit na tayo matapos, mga kapatid. So, unang Pedro 5:8, sabi diyan, mga kapatid, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na kanyang para sa kanyang masisila. Amen? So ito, madalas nyo na itong marinig, mga kapatid. Ang dyablo po parang leon. Amen? Na anytime pwede kanyang tuksuhin. Anytime pwede kanyang dalhin sa kasalanan. So sabi ng Biblia, mga kapatid, mapagpigil, maging mapagpigil, at maging mapagpuyat. Amen? Pag sinabi natin mapagpuyat, mga kapatid, hindi ka magpupuyat sa kalalaro, hindi ka magpupuyat kaka-Facebook, o kaka-computer games, or kung ano-ano pa mang kinakapuyat natin, mga kapatid. When we say pagpupuyat, mga kapatid, we have to pray. We have to think about the things, mga kapatid, na makakatulong mapalago yung pananampalataya natin. And of course, yung faith natin sa Lord, yung trust natin sa Lord, mga kapatid. Ito yung dapat kinakapuyat natin. Amen? So, kaya lumayo tayo sa tukso, mga kapatid. If you feel, you think, or you are aware that something is off, mga kapatid, and alam mo na ayaw ng Lord ng mga bagay na yan, you have to run away from it. Run away from it, mga kapatid. Not even go near it, mga kapatid. So, kapag alam mo na itong bagay na to kasalanan, pwede kang dalhin sa kasalanan, or something that you're being tempted to do, mga kapatid, takbo agad palayo. Amen? Hindi po totoo, again, hindi totoo yung kanta na may linya na, o tukso, layuan mo ako. Hindi po tukso ang lalayo sa atin, mga kapatid. Tayo po ang kailangang lumayo sa tukso. Amen? So, habang kaya pa, alam mo yung mga kapatid, habang nandyan pa yung eagerness na maging holy, manatiling holy sa Lord, mga kapatid, lumayo tayo, mga kapatid. Kasi we'll never know, mga kapatid, na nagkakasala na pala tayo. So, ganun katindi ang dyablo, mga kapatid. Ganun katindi Manila ang dyablo. Parang diyon nga, mga kapatid. So, kapatid, mahirap labanan ng tukso. That's why we have to pray, mga kapatid. Amen? So, yun nga yung sabi, di ba? Sa Mateo 26:41, yung binasa natin kanina. Sabi doon, yung spirito natin ay willing, or there's a love para gawin ang mga bagay na gusto ng Lord sa spirito natin, pero yung katawan natin mahina. Kasi nasa laman pa tayo, mga kapatid. Amen? So, pero may reminder ng Lord, diba? Sa 1 Corinto 10:13. Amen? Kasi, pwede mong sabihin, mga kapatid, na, yun na nga, kapatid, nasa laman tayo, so, nagkakasala ako, or, hindi ko pa rin maiwasan magkasala. Mahirap kasi nasa laman. Hindi ko kaya hindi ko kaya ang pagtanggap yan. Reminder po ang Lord, mga kapatid, sa 1 Corinto 10:13. So, 1 Corinto 10:13. Ito, paalala ng Lord, mga kapatid, para sa lahat. So, sabi dito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Datapwat, tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip ng tukso ay gawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen? Napakabuti ng Lord, mga kapatid, no? Diba? Remember yung kwento ni Job, mga kapatid, na hindi pinahintulutan ng Lord unless, nagpapaalam yung Diablo, pwede ko bang tuksuhin si Job? Pwede ko bang gawin to kay Job? Pwede ko bang gawin to kay Job? Alam niyo, mga kapatid, so naniniwala ako, mga kapatid, na ito mga tukso na to, hindi pinahihintulutan ng Lord na gawin ng Diablo sa atin. Na hindi natin makayanan or hindi natin mapagtiisan. So, mga kapatid, itong mga tukso na to na pagdadaanan natin ay napagdaanan na ng mga unang Kristiyano. And they were able to overcome it, mga kapatid, dahil kasama nila ang Lord, dahil they stayed alert, mga kapatid, and they prayed to God
for some help or assistance, mga kapatid, na labanan tong tukso. So, kakayanin natin, mga kapatid. So, umpisahan nating lumayo sa mga bagay na kakasira ng ating focus sa pagpapanatili ng ating holiness. Amen? Holiness. Simulan natin sa social media, mga kapatid, TV, mga movies na pinapanood natin, mga kapatid, Netflix, even yung mga friends, mga tao, company na sinasamahan natin, mga kapatid. Simulan natin sa pag-iwas. Amen? You know what I mean, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa ating mga pinapanood, mag-ingat tayo sa ating mga binabasa, sa ating mga sinasamahan. So, we know for a fact, mga kapatid, na itong mga bagay na to ay, alam yon, hindi nakakatulong para umunlad, para lumago yung pananampalataya na meron tayo sa Lord. So, let's start from that, mga kapatid. Paglayo sa mga bagay na yon, and let's focus more of how we will improve our faith sa Lord and how will we keep ourselves holy sa harapan ng Lord. Amen? Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? So, sobrang laki po kasi ng impluwensya, mga kapatid, influence ng social media. Amen? Pagbukas mo lang ng FB, ano-ano na nakikita mo, ano-ano na mababasa mo. So, that somehow affects, mga kapatid. That somehow affects yung mindset, yung pagtingin mo, perspective mo sa bagay-bagay, especially yung thinking mo about sa Lord. So, ganun katindi, mga kapatid, ang diablo kapag ginamit niya na yung social media. So, let's stay alert. Amen? Stay alert and pray to God. Give more time for praying. Amen? Kung sa ML, Facebook, tumatagal ka ng, let's say, 3 to 4 hours in a day or mas matagal pa, let's give more time sa praying, mga kapatid. Especially, hindi tayo magkakasama, online mostly yung mga gawain natin. So, that's the time, mga kapatid, na dapat naglalaan ka pa ng more time sa Lord. Kasi, alam mo yon, iba pa rin kasi yung physically nagkakasama tayo, napapanalangin na natin ang isa't isa, mga kapatid. Iba pa rin yon. So, that's why, mga kapatid, right now is the best time, mga kapatid, para manalangin tayo ng mas madalas. Amen? So, second po, mga kapatid, diba? Renew your mind. Holiness starts from our minds, mga kapatid. Kapag ito nag-isip na, mga kapatid, nag-isip na ng mga bagay na hindi kaaya-aya, doon po nagsisimula, mga kapatid, ang kasalanan. Doon po nagsisimula, mga kapatid, ang tukso, mga kapatid. Diba? Sabi nga, mga kapatid, tumingi ka lang sa isang tao na may pagnanasa, nagkakasala ka na. That's how powerful, mga kapatid, yung ating mga isip. And yung isip natin, kaya niyang baguhin lahat sa pagkatao natin. Amen? So, renew our minds, mga kapatid. So, our minds dictate our body's doing. So, our minds play a very vital role in achieving and maintaining our holiness. Pilipos 4:8. Malapit tayo matapos, mga kapatid. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay ang nakatotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung anumang kapurihan, ay isipin nyo ang mga bagay na to. Amen? Paalala, mga kapatid, na naman sa atin ng Lord. Amen? Lahat ng mga bagay na kaaya-aya, sabi, kagalang-galang, mga kapatid, mga mabuting ulat. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay, mga kapatid, na kaaya-aya sa Panginoon. Dapat ito yung iniisip natin. Hindi po puro ML, hindi po puro Facebook, hindi po puro YouTube, Netflix, hindi po puro ano bang uso, ano bang ganito, ano bang ano bang TikTok, ano bang bago. Hindi po gano'n, mga kapatid. So, we should think mostly, mga kapatid, of the things, mga kapatid, kaaya-aya sa ating Panginoon. Ano ba itong mga bagay na ito, mga kapatid? Mga bagay na dapat ginagawa natin bilang sa Kristiyano, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagpapalakasan, mga patotoo, mga katugampayan, mga gawain natin sa Lord. Those are the things, mga kapatid, na dapat lagi nating iniisip. Ano ba yung mga bagay na pwede pa natin gawin para mas marami pang makakilala sa Lord at marami pang makatanggap ng kaligtasan. Ayun yung mga bagay na dapat nating iniisip ng mas madalas. Amen. Romans 12:2, mga kapatid, sabi dito, at huwag kayong magsisang-ayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo
sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at lubos na kaaya-aya sa kalooban ng Diyos. Amen? So, nagsisimula mga kapatid ang kasalanan sa isip ng tao. So, inisip mo pa lang, nagkakasala ka na. That's a reminder mga kapatid. Amen? Kaya, kapag nag-iisip ka na gawin ang isang bagay na mali, rebuke mo na agad, in Jesus' name, tanggalin mo na kaagad, alisin mo na kaagad, kapatid. Dahil kapag pinid mo, kapag pinakain mo sa isip mo pa yan ng mas matagal, pinanatili mo sa isip mo yung bagay na yan, maling bagay na yan, I'm telling you mga kapatid, you'll never know. Hallelujah. Makikita mo yung sarili mo, ginagawa mo yung isang kasalanan na pagsisisihan mo. And God don't want us to reach that point mga kapatid na masasabihin mo sa sarili mo, sana di ko na lang ginawa. Amen? So, yun po. Review agad natin. Renew our minds, mga kapatid. Renew it, kapatid. With the help of God, kaya natin yan. Third, mga kapatid, sabi dito, keep your company with these people, mga kapatid, who strives for holiness. So, sumama tayo sa mga tao. Of course, mga kapatid, sumama tayo sa mga tao na nagde-desire din na maabot yung holiness sa buhay nila. Amen? Kasi we can never be holy. We can never be holy kapag ang tao sinasamahan mo, mga bagay na ginagawa nila, hindi kaaya-aya sa Lord. If you know what I mean, kapatid. So, make sure, hallelujah, be careful on who you accompany with, mga kapatid. Be careful. Mga kapatid, baka ang tinuturing mo kaibigan, dinadala ka pala sa mali. So, yun pa lang mga kapatid. Kailangan mong ingatan ang sarili mo. Hebrew 10:25, kaya nga dito paalala ng Lord na dapat kung meron mang sasamahan ka, samahan mo yung mga brethren mo mga kapatid during our services or during our gatherings. Amen? So, sabi dito na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Ayan. Kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So, being surrounded mga kapatid by people with the same goal helps us achieve and maintain it. Especially yung holiness. Again, holiness na pinag-aaralan natin, marami pang bagay na hindi nabanggit sa preaching na ito. Pero, mga kapatid, these are just the basic, mga kapatid. Amen? So again, be careful sa mga taong sinasamahan natin. Amen? And lastly, amen, paalala ng Lord, for us to keep this holiness, amen, we have to be equipped with the word of the Lord. Joshua 1:8, ito, very, very familiar verse sa lahat. Pagpapakita mga kapatid na napakahalaga na aralin natin ang salita ng Lord. So again, for us to keep the holiness sa buhay natin mga kapatid, we have to do this. Ano ba sabi ng Joshua 1:8? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi yung pagbulay-bulay na araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayo yung pagiginawain ng inyong lakad at kung magkagayo matatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen? That's a promise, a reminder, and at the same time, a promise from the Lord, mga kapatid, na dapat inaaral natin ang salita niya. Amen? For what? For what, mga kapatid? Kasi itong mga salita na ito, mga kapatid, sabi dito, amen? Itong mga salitang ito, mga kapatid, ay huwag nawa mahiwalay sa ating mga bibig. Amen? At pagbulay-bulayan natin araw at gabi. Ibig sabihin, araw-araw mga kapatid. Amen? Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. So, a reminder mga kapatid, no? Na ito mga bagay na nakasulat sa Biblia. Sa Biblia. And, sa Biblia po mga kapatid. Ito yung content, ang instructions ng Panginoon. Amen? Kaya nga, di ba, ang Bible tinatawag na basic instructions before leaving earth. That's how important, mga kapatid,
na for us to maintain the holiness, kailangan binabasa mo yung Biblia. Basahin po natin Biblia, hindi po puro Facebook, hindi po puro Instagram, or puro TikTok, puro ML. Hindi po puro ganon. Amen? So we have to really meditate on God's words day and night. Amen? So yun lang po mga kapatid, no? Napabuti ng Lord, and in conclusion mga kapatid, gusto ko lang po sabihin sa bawat isa mga kapatid na yung lakad or yung daan patungo sa holiness mga kapatid will never be easy. Amen? So the road to a holy life mga kapatid will never be easy. Di po madali. You'll get tempted in every aspect, in every way. Mga bagay na hindi mo akalain na mangyayari o magagawa mo. But you have to remember that God is just there, just here, and He is more than willing to help us overcome. Amen? Overcome this mga tukso, pagsubok, mga kapatid. And we just need to do it one at a time. Hindi mo pwedeng pwersahin na parang sabihin mo, bukas huli agad ako. Hindi po. But it's not correct. Don't get me wrong mga kapatid, it's not a leeway, it's not an excuse, kapatid, na sabi mo naman pala kapatid, hindi pala overnight yan. So I can still do things na hindi kaya sa Lord paunti-unti. Hindi po. That's very wrong mga kapatid. Kasi sabi ko nga kanina mga kapatid, when you think of holiness, that's a total rejection, avoidance mga kapatid ng kasalanan. So even you think about it, you have to rebuke it. Dapat mawala sa isip natin yung mga kapatid. Yun lang mga kapatid. Nawa may nakuha kayong mensahe sa gabing ito. And let's all pray mga kapatid na mapagtagumpayan natin yung pagsubok na to, no? At mapanatili natin yung kabanalan hanggang sa muling pagbabalik ng Lord. Maraming salamat mga kapatid, at sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.